Ito pala mga naging kaganapan ngayong araw mga ka-digest. Gumising kami ng maaga para bumili ng maulam doon sa palengke. At pagka-uwi ko nga ilinuto ko agad ito at napalaban na naman ako sa matinding kainan. Tara, samahan nyo ko ulit sa panibagong araw na to. Bago ang lahat, sisimulan natin sa magandang umaga. Ngayong araw pala mga ka-digest ay maaga akong gumising kasi pupunta kami ng palengke para bumili ng maulam. Sobrang lamig pala dito, tagos hanggang buto. Kita nyo naman sa paligid, sa sobrang lamig, sobrang kapal ang hamog. Sa sobrang kapal ng hamog, halos hindi mo na makita ang paligid, puting-puti dahil sa hamog. At dahil nga sa malamig dito, sobrang himbing din ng tulog ko. Hindi kagaya doon sa amin, mainit, hindi ako makatulog. Tapos nagtimpla na ako ng gatas ko, ito na yung pinakaalmusal ko. Hindi kasi uso ang almusal dito, ang pinakaalmusal na nila dito ay yung kape at tinapay lang. Buti na lang dala ko yung gatas ko. May nag-donate kasi ng gatas ko kaya nakakainom tayo ngayon. Kaya hindi lahat ng pagkakataon nakakainom tayo nito. Kasi nga sobrang mahal nito, wala tayong pambili. Umaasa na lang ako sa mga taong mabubuti ang loob na nagbibigay tulong sa akin. Kaya nakakasurvive tayo hanggang ngayon. Kaya maraming salamat po sa lahat ng patuloy na tumutulong. Tapos pinuntahan ko pala yung lutuan ng uling niluluwa nito. Kasi ang pangunahing hanap buhay dito sa kanila ay yung pagsasaka at pag-uuling. Yan, luto na yung uling niluluwa nito. Pwedeng-pwede na itong gamitin at ibenta. Bilib na bilib talaga ako kay Lolo Juanito kasi kahit sobrang tanda niya na, nagagawa niya pang mag-uling. At kayang-kaya niya pang magtrabaho ng mga mabibigat. Bali ang edad niya na pala ay mag-80 years old na siya itong darating na September. Ka-birth month ko pala siya September. September 12 ako, sa kanya naman September 13. Isang araw lang yung pagitan namin. Sana nga din abutin ko yung ganyang edad niya. Basta ang focus ko lang muna ngayon ay magpagaling. Pagkatapos, pumunta na kami ng palengke. Bali kasama ko pala si Ivan, yung step up ni Lolo Juanito, at sumabay na din si Renz kasi papasok siya sa school. Sa bayan pa kasi yung school nila. Tatawid ulit kami ng kabukiran at ayan kung nakikita nyo, buntot ng buntot ulit si Doggy. Bali tricycle pala ang sasakyan mo kung pupunta ka ng palengke ng Burgos. Tricycle lang kasi ang sasakyan dito palabas ng Barangay San Miguel. Mga 20 minutes din ang biyahe palabas dito sa Barangay San Miguel hanggang sa palengke ng Burgos. At nasa 40 pesos din ang pamasahe. Pagdating namin sa palengke, si Renz ay dumiretso na. Naglakad na lang siya papunta sa school nila. Kami naman ni Ivan ay dumiretso na sa bilihan ng gulay. Ang binili namin agad ay syempre yung paborito ko, yung native na sitaw, yung tinatawag nilang tudo. 20 pesos lang pala ang isang bundle, kaya 2 bundle na yung binili namin. Tapos bumili na din kami ng gabi, yan kasi ang magandang halo ng tudo kapag gugulayin mo. Pagkatapos pumunta na kami sa bilihan ng isda para bumili ng pangsahog. Bangus na maliliit pala yung binili namin, kasi ito lang yung pinakamura, kasing price niya lang yung tilapia. 130 per kilo. Tapos pauwi na kami niyan. Medyo malayo-layo pa kasi yung uuwian namin kaya umuwi na kami agad para makapagluto na. Dito sa likod ng palengke pala ang sakayan ng tricycle kung gusto mong sumakay. Maghihintay ka lang ng mga kasabayan nyo para aalis na papunta sa Barangay San Miguel. Pagkatapos ng ilang minuto, nakadating na kami sa Barangay San Miguel, kaya naglalakad na kami sa gitna ng kabukiran. Yung bahay kasi ng tita namin ay malayo pa sa kabahayan, baba na ng bundok. Kaya kailangan mo pa talagang tumawid ng kabukiran. Mahirap lang dito sa kanila kapag tag-ulan kasi maputik. Pagdating namin, nagluto na kami agad. Kaya si Lolo Juanito ay prepare niya na yung mga gulay na lulutuin. Itong sitaw na native, yung tinatawag nilang tudo. Tapos hahaluan namin ng bunga ng malunggay. May bunga ng malunggay kasi sila dito. At yung binili naming gabi para lumapot yung sabaw ng gulay natin. Hindi namin pala lulutuin lahat yung gulay kaya nagtira kami kasi uulamin namin mamayang gabi. Habang linilinisan ni Lolo Juanito yung gulay, prinito ko na yung bangus na nabili namin para sa sahog.
Pagkatapos kong naprito ay sinimulan ko na ding iluto yung gulay. Kaya naglagay na ako ng kunting tubig sa lutuan para sa sabaw. Yung kumulo na ay linagay ko na yung gabi. Yung malambot na yung gabi, linagay ko na yung bunga ng malunggay at nitib na sitaw. Tapos tinimplahan ko na to ng bagoong. Wala kasi silang patis kaya no choice tayo. Umiiwas pa naman ako sa bagoong. At linagay ko na din yung sahog, yung prinitong bangos. Hindi ko pala lahat linagay yung bangos kasi isasahog pa namin yan sa tinira naming gulay kanina. At titikman ko na yung sitaw. Kung malambot na yung sitaw, luto na. At yung kinain ko nga yung sitaw, malambot na nga kaya luto na. Tapos tinanggal ko na sa lutuan para naman makakain na kami. Kasi gutom na din kami. Tara po mga ka-digest, kain na tayo. Tara, salo-salo tayo para masaya. Tara mga ka-digest, kain na tayo. Mag-uulam tayo ng dinengdeng. Pagkatapos kong kumain ay pumunta na ako sa duyan ko para makapagpahinga na. After ng ilang oras kasi sasakit na din yung tiyan ko nito. Basta kasi pagkatapos kong kumain, pagkatapos ng ilang oras ay sumasakit na to kaya tinutulog ko na lang. Sige po, hanggang dito na lang ang aking video. Sana po paki-follow itong Facebook ko at paki-share itong video ko. Kasi po napakalaking bagay na yung pag-follow nyo sa Facebook ko at pag-share nyo ng mga video ko. Kasi po kung papalarin tayo, makakakuha tayo ng madaming followers at madaming views. Para naman kikita na ako dito sa Facebook at may pangtustos na ako sa medical financial ko. Kung kaya nyo pong i-follow at i-share ng mga videos ng mga sikat na content creator, sana po kami din ng mga may sakit na content creator. Ang pag-share nyo po ng mga simpleng videos namin ay napakalaking tulong na po sa amin yon. Sige po, maraming salamat po sa inyo. God bless you all.